Maaga pa lang ay gising na si Mang Isko. Hindi pa sumisilip ang araw sa kabundukan ng San Miguel. Ngunit naririnig na ang mahinang huni ng mga ibon habang dahan-dahang gumikising ang buong baryo. Sa maliit nilang kubo na yari sa kahoy at pawid, tahimik niyang inihanda ang kanyang mga kagamitan sa bukid. Sa isang sulok naman, ay natutulog pa ang kanyang 18 taong gulang na anak na si Benji. Mukhang pagod ata kahapon, mahina niyang sabi habang nakangiti. Namatay ang asawa ni Mang Isko na si Aling Pasing. 5 taon na ang nakakalipas dahil sa matinding karamdaman. At simula noon, silang mag-ama na lamang ang magkasamang humaharap sa bawat pagsubok. Hindi man sila mayaman, punong-puno naman ang pagmamahala ng kanilang tahanan. Maging mabuting tao ka palagi, anak. Yon ang laging bili ni Mang Isko. Makalipas ang ilang minuto, ay nagising na si Benji. Tay, bakit ang aga niyo pong aalis? Naku anak, hindi naghihintay ang palayan. Napangiti si Benji. Samahan ko na po kayo. Magkasabay silang nagtungo sa kanilang bukid. Habang naglalakad sa makitid na pilapil, tanaw nila ang napakalawak na sakahan na minanapan ni Mang Isko sa kanyang ama. Marami sa mga taga-baryo ang nagsasabing malas ang lupang iyon. Madalas kasing bahayin ng ibang bahagi nito at mahirap bungkalin. Ngunit para kay Mang Isko, espesyal ang lupang iyon. Doon siya lumaki. Doon siya natutong mangarap. At doon niya itinaguyod ang kanyang pamilya. Habang nagtatanim sila ng palay, dumaan ang isang mamahaling sasakyan. Dahil sa mabilis nitong pagtakbo, nagsiangatan ang alikabok. Napaatras si Benji. Tay, sila na naman. Mula sa sasakyan, ay bumaba si Don Arturo Valdez, ang pinakamayamang tao sa bayan. Kasama niya ang kanyang anak na si Marco Valdez. Kilalang kilala ang pamilya Valdez dahil sa kanilang malalawak na negosyo. Ngunit kilala rin sila sa pagiging mapagmataas at mayabang. Tinignan ni Don Arturo ang bukirin. Pagkatapos ay ngumisi. Isko, hanggang ngayon ba nagsasaka ka pa rin? Tahimik lamang si Mang Isko. Hindi ba nakakapagod na maging mahirap? Napahigpit ang kamao ni Benji. Ngunit pinigilan siya ng kanyang ama. Nagpapasalamat po kami sa kung anong meron kami. Natawa naman si Marco. Kung ako sa inyo, ibebenta ko na ang lupang yan. Wala namang silbi. Hindi po namin maaaring ibenta. Biglang nag-iba ang mukha ni Don Arturo. Ilang beses na niyang gustong bilhin ang lupain ni Mang Isko. Ngunit sa tuwing nag-aalok siya, palagi siyang tinatanggihan nito. Magbabago rin ang isip mo balang araw. Umalis silang mag-ama na may mapanghamak na tingin. Tahimik na pinagmasdan sila ni Benji. Tay, bakit gustong-gusto nilang bilhin ang lupain natin? Napabuntong hininga si Mang Isko. Hindi ko rin alam anak. Ngunit ang hindi alam ni Benji, may isang lihim patungkol sa lupang iyon. Lihim na ilang dekada nang nakabaon sa ilalim ng lupa. At ang lihim na iyon, ang siyang unti-unting magpapabago sa kanilang buhay. Lumipas ang ilang linggo matapos ang pagbisita ni Don Arturo sa bukid ni Mang Isko. Nagpatuloy lamang ang buhay ng mag-ama gaya ng dati. Tuwing madaling araw, ay sabay silang pumupunta sa palayan. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, ay magkasama silang nagtatanim, nagbubungkal at nag-aani. Bagaman hindi kalakihan ang kanilang kita, pero sapat na yon upang mabuhay sila ng marangal. Ngunit napansin ni Benji na tila mas madalas nang dumadalaw sa kanilang lugar ang mga tauhan ni Don Arturo. Minsan, ay nakatayo lamang ang mga ito sa gilid ng bukid. Minsan naman, tila sinusukat nila ang ilang bahagi ng lupain. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa ilalim ng isang malaking punong mangga, hindi na napigilan ni Benji ang kanyang tanong. Tay, may kakaiba po talaga. Ano yun anak? Parang may hinahanap sila sa lupa natin.
Tahimik na napaisip si Mang Isko. Sa totoo lang, matagal na rin niya yung napapansin. Ngunit wala siyang sapat na dahilan upang pagdudahan ng mga ito. Basta tayo anak, magtatrabaho lang tayo ng maayos. Tumango si Benji. Subalit sa kanyang isip ay maraming tanong ang umiikot. Kinabukasan ay may dumating na isang lalaki sa kanilang bahay. Nakasuot ito ng mamahaling polo at may dalang itim na maleta. Magandang umaga po. Magandang umaga rin sa'yo, sagot ni Mang Isko. Ako po si Atty. Renato. Kinakatawan ko po si Don Arturo Valdez. Nagkatinginan ng mag-ama. Pinapasok nila ang bisita. Pagkabukas ng maleta, ay bumungad ang makapal na dokumento. Ngunit mas ikinagulat ni Benji ang tsekeng inilabas nito. Halos hindi siya makapaniwala sa napakalaking halaga niyon. Nais pong bilhin ni Don Arturo ang inyong buong lupain. Natahimik ang kubo. Parang huminto ang oras. Hindi pa kailanman nakakita si Benji ng ganoong kalaking halaga. Kung tatanggapin nila yon, maaari silang magkaroon ng bagong malaking bahay. Maaari siyang makapag-aral sa lungsod at maaari nilang mabago ang kanilang buhay. Tay, mahina niyang sabi. Ngunit hindi kaagad sumagot si Mang Isko. Matagal niyang pinagmasdan ng tseke. Pagkatapos ay tumingin siya sa bintana kung saan tanaw ang kanilang bukirin. Naalala niya ang kanyang ama noon. Naalala niya ang kanyang asawa. Naalala niya ang lahat ng sakripisyong inialay nila para mapanatili ang lupang iyon. Dahan-dahan siyang huminga. Pasensya na po pero hindi po namin ipinagbibili ang lupang ito. Nagulat ang abogado. Ano po? Tumayo si Atty. Renato. Alam niyo po ba kung gaano kalaki ang halagang ito? Opo. Makakabili na kayo ng malaking bahay at magiging maganda ang inyong buhay. Alam ko po. Makakapagpatayo kayo ng negosyo. Opo. Kung ganun, bakit nyo tinatanggihan? Ngumiti si Mang Isko. Dahil may mga bagay na hindi nabibili ng pera. Hindi makapaniwala ang abogado. Ilang segundo siyang natigilan bago tuluyang umalis. Pagkasara ng pinto, ay agad na nagsalita si Benji. Tay, sigurado po ba kayo? Tumingin si Mang Isko sa kanyang anak. Anak, may tiwala ka ba sa akin? Opo, Tay. Kung ganun, maniwala ka muna. Hindi na nagsalita pa si Benji. Ngunit sa kanyang puso, nagsisimula ng mabuo ang matinding pag-uusisa. Ano ba talaga ang meron sa lupang iyon? Bakit handang gumastos ng milyon-milyon si Don Arturo para lamang makuha iyon? At bakit tila may lihim na alam ang kanyang ama na hindi nito maibunyag? Samantala, sa malaking mansyon ng pamilya Valdez, ay galit na galit si Don Arturo. Ibinalibag niya ang isang baso ng tubig. Tinanggihan niya ako. Papa, magsasaka lang yun, sabi ni Marco. Mas matigas pa sa baso ang ulo niya. Napaupo si Don Arturo. Pagkatapos ay tumingin siya sa isang lumang dokumentong nasa ibabaw ng mesa. Isang dokumentong matagal na niyang tinatago. Sa sulok nito ay may lumang mapa. At sa gitna ng mapa, nakaturo ang eksaktong lokasyon ng lupain ni Mang Isko. Dahan-dahang umisi si Don Arturo. Hindi niya alam kung ano ang nasa ilalim ng lupang iyon. Ngunit may isang bagay na hindi rin alam ni Don Arturo. May isang lihim na mas matanda pa sa mapa at malapit na itong mabunyag. Ilang araw ang lumipas matapos tanggihan ni Mang Isko ang napakalaking alok ni Don Arturo. Ngunit sa halip na tumigil ang mga Valdez, lalo pang naging madalas ang kanilang pagpunta sa paligid ng bukirin. Napapansin na rin iyon ng mga taga-baryo. Parang may balak ang mga mayayaman na yon, bulong ng isang matanda sa tindahan. Hindi basta lupa ang habol nila. Unti-unting kumalat ang usapan sa buong baryo. Samantala, lalong naguguluhan si Benji.
Tuwing gabi ay iniisip niya ang sinasabi ng kanyang ama. May mga bagay na hindi nabibili ng pera. Ngunit ano nga ba ang dahilan kung bakit handang magbayad ng napakalaking halaga si Don Arturo? Isang maulan na hapon, napagdesisyonan ni Mang Isko na linisin ang lumang kamalig sa likod ng kanilang bahay. Matagal na iyong hindi nagagamit, punong-puno na ng alikabok, sarang kagamitan at mga lumang alaala. Tay, tutulungan ko po kayo. Sige anak, maraming salamat. Habang nag-aayos sila, ay may napansin si Benji sa isang sulok. May bahagi ng sahig na tila nakaangat. Tay, ano po ito? Lumapit si Mang Isko. Nagtaka rin siya. Hindi niya maalala kung bakit may ganoong bahagi sa sahig ng kanilang kamalig. Kumuha sila ng bareta at dahan-dahang iniangat ang kahoy. Laking gulat nila nang may lumitaw na maliit na compartment sa ilalim. At sa loob nito, may isang lumang kahong yari sa nara. Halatang napakatanda na nito. May kalawang na ang kandado at halos mabura na ang mga ukit sa ibabaw. Nagkatinginan ng mag-ama. Hindi nila alam kung sino ang naglagay nito roon. Dahan-dahang binuksan ni Mang Isko ang kahon. Pagkabukas nito, ay bumungad ang ilang lumang dokumento, mga litrato, at isang nakatiklop na liham. Nanginginig ang mga kamay ni Mang Isko habang binubuksan ang liham. Nakalagay sa itaas ang pangalan ng kanyang yumaong ama. Para sa susunod na magmamay-ari ng ating lupain. Napahinto si Mang Isko. Tahimik na nakinig si Benji. Dahan-dahan niyang binasa ang nilalaman. Kung nababasa mo ito, nangangahulugan nitong ikaw na ang tagapag-alaga ng ating lupa. Maraming taon nang may mga taong gustong kunin ito. Ngunit tandaan mo, huwag mo itong basta ibebenta. Lalong lumakas ang tibok ng puso nilang mag-ama. May sikreto ang lupaing ito na hindi kayamanan ng tunay na halaga. Darating ang araw na mauunawaan mo rin kung bakit mahalaga itong mapanatili sa ating pamilya. Pagkatapos noon basahin, ay wala nang ibang paliwanag pa. Nagkatinginan silang dalawa. Yun na yun? Tanong ni Benji. Oo anak, maaaring yun na nga. Pareho silang nabigo. Akala nila ay makakahanap sila ng malinaw na kasagutan. Ngunit sa halip, ay mas dumami pa ang kanilang mga tanong. Habang sinusuri nila ang laman ng kahon, ay may isang lumang larawan na nahulog sa sahig. Pinulot iyon ni Benji. Napakunot ang kanyang noo. Tay, ano yun? Tingnan niyo po ito. Kinuha ni Mang Isko ang larawan. Agad siyang natigilan. Sa larawan, ay makikita ang kanyang ama kasama ang isa pang lalaki. Pareho silang nakangiti. Ngunit ang lalaking kasama ng kanyang ama ay pamilyar. Masyado itong pamilyar. Kaya naman hindi siya nagkakamali. Ito ay ang ama ni Don Arturo. Hindi maaari. Mahina niyang bulong. Ano po yun, tay? Magkaibigan sila. Magkaibigan po? Tumango si Mang Isko. Hindi niya maintindihan. Kung magkaibigan ang kanilang mga magulang noon, bakit tila gustong-gusto silang apihin ngayon ng pamilya Valdez? Mas lalong lumalalim ang misteryo. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang kanilang pagkagulat. Sa likod ng larawan ay may nakasulat na maikling mensahe. Kung sakaling mabasa ninyo ito, hanapin ninyo ang batong may tandang bituin sa hilagang bahagi ng bukid. Doon magsisimula ang katotohanan. Nanlaki ang mga mata ni Benji. Tay, ibig sabihin may susunod pa? Napahigpit ang hawak ni Mang Isko sa larawan. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, pakiramdam niya ay malapit na silang makarating sa pinakatatagong lihim ng kanilang pamilya. Ngunit sa parehong oras, sa mansyon ng mga Valdez, nakatanggap si Don Arturo ng balitang ikinagulat niya. Sir, may nakita raw si Mang Isko sa lumang kamalig. Biglang tumayo si Don Arturo. Nawala ang kulay ng kanyang muka. Ano yon? Mukhang may lumang kahon po. Natahimik siya. Pagkatapos ay dahan-dahang napaupo. Alam niyang iisa lamang ang maaaring laman ng kahong iyon.
At kung tama ang kanyang hinala, malapit nang mabunyag ang sikreto na ilang dekada na niyang pilit na itinatago. Kinabukasan, bago pa sumikat ng tuluyan ng araw, maagang nagising sina Mang Isko at Benji. Halos hindi sila nakatulog buong gabi. Paulit-ulit nilang iniisip ang mensaheng nakita sa likod ng lumang larawan. Hanapin ninyo ang batong may tandang bituin sa hilagang bahagi ng bukid. Tay, sa tingin nyo, totoo po kaya ito? Tanong ni Benji habang naglalakad sila patungo sa bukirin. Hindi ko alam anak, pero kailangan nating malaman ang katotohanan. Malamig ang hangin nang makarating sila sa hilagang bahagi ng kanilang lupa. Matagal silang naghanap. May malalaking bato roon. May mga damong matataas. May ilang bahagi ring hindi pa nila gaanong napupuntahan dahil mabato at mahirap taniman. Lumipas ang halos 1 oras. Nagsisimula nang mawala ang pag-asa ni Benji. Ngunit bigla siyang napahinto. Tay! Napalingon si Mang Isko. Nakita ko na ata. Mabilis siyang lumapit. Sa ilalim ng makapal na damo ay may malaking bato na halos kalahati na ang nakabaon sa lupa. At sa gitna nito, makikita ang halos kupas ng marka ng isang bituin. Nagkatinginan ng mag-ama. Pareho silang kinilabutan. Ito na siguro. Kumuha sila ng pala. Dahan-dahan nilang inukay ang paligid ng bato. Makalipas ang ilang minuto, ay may tumamang bakal sa matigas na bagay. Napahinto silang dalawa. Muli nilang hinukay ang lupa. At doon nila nakita ang isang lumang bakal na mayroong kahoy. Mas malaki ito kaysa sa kahong nakita nila sa kamalig. Halatang dekada na itong nakabaon. Halos hindi na mabuksan dahil sa kalawang. Nang tuluyan nila itong mabuksan, ay parehong nanlaki ang kanilang mga mata. Hindi ginto, hindi alahas, hindi rin pera, kung hindi mga dokumento. Napakaraming dokumento. May mga titulo ng lupa, mga kasulatan, at isang makapal na sobre na may nakasulat. Para sa susunod na henerasyon ng pamilyang Santos. Nanginginig ang kamay ni Mang Isko habang pinubuksan ito. Sa loob ay merong liham. At nang simulang basahin ni Mang Isko ang nilalaman nito, tila huminto ang mundo sa kanilang paligid. Ang liham ay mula sa kanyang ama. Ngunit ang laman nito ay isang katotohanang hindi niya kailanman inaasahan. Maraming taon nang nakakalipas. Ang lupang kanilang sinasaka ay hindi lamang basta bukirin. Ito pala ang sentro ng isang napakalawak na lupain na dating pagmamay-ari ng dalawang magkaibigang pamilya. Ang pamilya Santos at ang pamilya Valdez. Magkasosyo noon ang kanilang mga ninuno. Magkasama nilang itinayo ang maraming kabuhayan sa bayan. Ngunit isang trahedya ang nagpabago ng lahat. Nagkaroon ng malaking sunog sa lumang bodega ng kanilang mga negosyo. Maraming dokumento ang nawala. Maraming tao ang naniwalang ang pamilya Santos ang may kasalanan. Doon nagsimula ang pagkawasak ng kanilang pagkakaibigan. Ngunit habang binabasa ni Mang Isko ang natitirang bahagi ng liham, ay lalo siyang namutla. Dahil may nakasaad doon na hindi alam ng buong bayan. Hindi kailanman ninakaw ng pamilya Santos ang anumang pag-aari. Hindi sila nagtaksil. Sa katunayan, sila ang tunay na naloko. At ang taong responsable sa lahat ay hindi miyembro ng pamilya Santos. Hindi rin miyembro ng pamilya Valdez. Kung hindi isang dating katiwala na matagal nang namatay. Ngunit mas sigit pa roon ang nakakagulat. May kalakip na mga legal na dokumento. Mga dokumentong nagpapatunay na ang malaking bahagi ng lupang kasalukuyang pagmamay-ari ng mga Valdez ay orihinal na nakapangalan sa pamilya Santos. Napaupo si Benji sa lupa. Hindi siya makapaniwala. Tay, ibig sabihin? Hindi kaagad nakasagot si Mang Isko. Mabigat ang kanyang paghinga. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may narinig silang tunog ng sasakyan. 1, 2, 3. Paglingon nila, ay nakita nila ang convoy ng mga sasakyan ni Don Arturo. Mabilis na bumaba ang mga tauhan nito, at kasunod nila ay si Don Arturo mismo.
Nakatitig ito sa hawak nilang mga dokumento. Para bang alam na alam niya kung ano ang kanilang natuklasan. Tahimik ang paligid. Walang nagsasalita. Pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita si Don Arturo. May halong pagsisisi at takot sa kanyang boses. Sa wakas, nakita niyo na rin. At doon unang naramdaman ni Benji na ang tunay na laban ay hindi patungkol sa lupa, kung hindi patungkol sa katotohanang ilang dekada nang nakabaon sa kasinungalingan. Tanging mahinang pag-ihip ng hangin ang maririnig habang magkakaharap sina Mang Isko, Benji at Don Arturo sa gitna ng bukirin. Ang mga dokumentong hawak ni Mang Isko ay tila mas mabigat pa sa anumang kayamanang maaaring matagpuan sa lupa. Dahan-dahang lumapit si Don Arturo. Hindi na ito katulad ng dating mayabang at mapagmataas na negosyante na kilala ng buong bayan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Benji ang lungkot sa mga mata nito. Matagal ko nang alam ang patungkol sa mga dokumentong yan. Mahina nitong sabi. Nagulat si Mang Isko. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Benji. Napabuntong hininga si Don Arturo. Pagkatapos ay tumingin siya sa malawak na bukirin. 2 taon na ang nakakalipas. Natuklasan ng aking ama ang katotohanan. Nanlaki ang mga mata ni Mang Isko. Alam niyo na pala? Tumango si Don Arturo. Oo. Tahimik ang lahat. Natuklasan ng aking ama na walang kasalanan ng pamilya ninyo. Napapikit si Mang Isko. Parang may matagal ng sugat sa kanyang puso na muling bumukas. Kung ganun, bakit ninyo itinatago? Natahimik si Don Arturo. Halatang hirap itong sagutin ang tanong. Pagkaraan ng ilang segundo ay umuko ito. Dahil sa kasakiman, parang kidlat na tumama ang mga salitang iyon. Ang mga tauhan nito ay hindi makatingin sa kanya. Maging si Marco nakakarating lamang ay natulala. Natatakot ang aking ama na mawala ang lahat ng kanyang naipon. At nang siya ay mamatay, napabuntong hininga muna si Don Arturo. Ipinasa niya sa akin ang lihim. Napailing si Benji. Ilang dekadang nabuhay ang kanilang pamilya sa kahirapan. Ilang dekadang nasira ang kanilang pangalan. Lahat dahil sa isang kasinungalingan lamang. Tumulo ang luha sa mga mata ni Mang Isko. Hindi dahil sa galit, kung hindi dahil naalala niya ang kanyang ama. At pati na rin ang kanyang lolo. Ang lahat ng kanyang ninuno ay namatay nang hindi man lamang nalalaman na balang araw ay lilinaw rin ang kanilang pangalan. Biglang lumuhod si Don Arturo. Nagulat ang lahat, pati si Marco. Patawarin ninyo ako. Tahimik ang buong bukirin. Sa unang pagkakataon, nakita ng mga tao ang pinakamayamang tao sa bayan na lumuluhod sa isang simpleng magsasaka. Patawarin ninyo ang aming pamilya. Napaluha si Marco. Papa, hindi niya akalaing may ganoong lihim ang kanilang pamilya. Hindi rin niya alam na ang mga taong matagal nilang minamaliit ay siya palang tunay na biktima. Makalipas ang ilang linggo, ay umabot sa korte ang mga dokumentong natagpuan. Walang ginawang masama sina Don Arturo sa mag-ama. Sa kabila ng masamang ugaling ipinakita nila noon, para bang merong maputing hangin na bigla na lamang nagpapago sa kanila. Hanggang sa sinuri na nga ang lahat ng ebidensya, pinatunayan ng mga eksperto ang pagiging tunay ng mga ito. At kalaunan, lumabas rin ang opisyal na desisyon. Ganap na nilinis ang pangalan ng Pamilya Santos. Kinilala ang kanilang karapatan. At higit sa lahat, ibinalik ang malaking bahagi ng lupang matagal nang dapat ay sa kanila. Ngunit dito tumating ang pinakamalaking plot twist. Nang tanungin si Mang Isko kung nais niyang kunin ang lahat ng ari-ariang dapat ay mapapasa kanya, nagulat ang buong bayan sa kanyang sagot. Hindi ko kukunin ang lahat. Napatayo ang mga tao. Pati ang mga abogado ay nagulat. Tay, pulong ni Benji. Ngumiti si Mang Isko. Ang gusto ko lamang ay maibalik ang katotohanan. Natahimik ang lahat. Ang kayamanan ay maaaring mawala, ngunit ang dangal ay hindi dapat nakawin. Napaluha si Don Arturo.
Sa araw na yon, hindi lamang lupa ang naibalik, hindi lamang ang pangalan ang nalinis, kung hindi ang pagkakaibigang sinira ng kasinungalingan, maraming taon na ang nakalipas. Mula noon ay naging magkaibigang muli ang dalawang pamilya, at ang dating bukiring minamaliit ng marami ay naging simbolo ng pag-asa sa buong bayan. Lumipas ang maraming taon, si Benji ay nakapagtapos ng pag-aaral sa tulong ng kanilang maunlad na ani. Ngunit hindi niya iniwan ang bukid. Sa halip, ginamit niya ang kanyang kaalaman upang tulungan ang mga kapwa magsasaka. Ang maliit na kubo noon ay napalitan ng mas maayos at mas magandang bahay. Ngunit nanatiling simple ang kanilang pamumuhay. Tuwing umaga, makikita pa rin si Mang Isko na naglalakad sa pagitan ng mga palayan. Pareho pa rin ang kanyang ngiti. Pareho pa rin ang kanyang kababaang loob. Dahil alam niyang ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kung hindi sa mabuting pangalan, katapatan at pagmamahal sa pamilya. At sa tuwing may magtatanong kung papaano sila yumaman, ngingiti lamang siya at sasabihin, "Hindi kami yumaman dahil sa lupa. Yumaman kami dahil hindi namin ipinagbili ang aming mga dangal." Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Isa na nga riyan na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang sa pamamagitan ng pera o ari-arian, kung hindi ang mabuting pangalan, katapatan at dangal na hindi kailanman mabibili ng kahit gaano kalaking salapi. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.